Welcome to Donmar TV News Channel. Sa hands-off, magtatatlong taon nang nawawala yung anak ko. Ang ibang, si Ma'am Jacqueline Gromeo, ang anak niya si Queenie Lynn, mag-6 na taon nang nawawala. At si Franz ay magli-5 taon na rin, magbe-birthday na itong March. Si Tricia, nakita nga, ngunit hindi mo maiuwi eh. Dahil yung agitasyon, yung indoktrina na nilagay sa utak ng mga kabataan ng CPP-NPA ay parang virus na hindi mo kayang na ang hirap sawatahin. Kumbaga, ang sakit ng ginawa nila sa pamilya namin. Tinanggalan nila ng kinabukasan ng aming anak. At isa pa, winasak nila yung normal na buhay naming pamilya. Kasi yung buhay namin, umiikot na lang sa aming anak na nawawala na si Louvaine Erica. Napakasakit na mawalan ka ng isang miyembro ng pamilya na hindi mo alam kung ano na ang nangyayari. Kasi ayon doon, mayroon akong sa 2 years kong paghahanap sa aking anak, nagkaroon ako ng balita ayon sa NTF-ELCAC at saka sa mga LGU, sa Army, AFP at PNP, na ang anak ko ay nasa Davao daw. Sumubok akong makita siya. Nanawagan ako sa lahat, sa pandemic, di ba? Ang hirap mong magbiyahe, 3 araw kami sa Baylan. Tiniis ko yon para lang makita yung anak ko. Nag-ikot-ikot ako sa nag-iikot-ikot ako sa mga nag-ikot ako sa mga radio station, manawagan sa aking anak na si Louvaine Erica Espina na sa mga NPA, may mga pamilya din naman sila, di ba? Alam nila kung ano yung nararamdaman bilang magulang. Dahil nakausap ko yung mga FR na ano na ba yung sitwasyon daw ng anak ko. Ang sabi nung 4 na buwan niyang makita na maitim na daw, payat na, masakit na ang tuhod. 1 buwan daw na naglalakad sila na ang pagkain lang ay nyog na nakasabit sa bewang. Bilang magulang, di ba, hindi mo hahayaang magutom yung anak mo. Tapos itong CPP-NPA, gagawin ang anak mo na gano'n, na walang makain, lakad ng lakad, pagod na, hindi nakakatulog, walang maayos na bahay, walang maayos na matutulugan, walang maayos na kakainan. Ang sakit bilang magulang na marinig mo yon. Tapos nakasabingit sila ng kamatayan dahil tinutugi sila ng mga militar. Dahil hindi mo naman sasabihin na sir, baka yung anak ko, makita mo, hindi naman nila makikilala na yung anak mo eh. Kaya nakakatakot na nilagay ng organisasyon, na mga mapanlinlang na organisasyon, yung anak mo sa ganitong sitwasyon, sa ganitong buhay. Kaya dapat na siguro tayong mga, nag-a-aware kami, kahit na mabigat sa dibdib ko, magsabi ng mga nangyayari sa anak ko, gusto ko pa rin ipaalam sa mga nanay na ang mga anak nila ay hanggang ngayon ay nasa Anak Bayan, LFS, Kabataan Party List. Akala nyo rally-rally lang. Dahil noon nalin lang ako din eh. Dahil akala ko rally-rally lang yan. Pero nasaan ngayon? Dinala siya sa armadong pakikibaka. Kaya kung ang mga nanay na ang mga anak nyo eh nawawala na 3 araw, 4 na araw o 1 linggo, at sila ay kasali sa mga printing organisasyon na ganitong Anak Bayan, LFS, Kabataan Party List, maaari ba hanapin nyo na? Kung maaari lang, gawin nyo ng lahat para maalis sila sa ganyan. Dahil hindi madali ang mapunta sa ganitong sitwasyon. Napakasakit, napakahirap. Hindi na magiging normal ang buhay ng pamilya mo. Dahil ang mawalan ka ng isang miyembro ng pamilya, sobrang sakit. Walang katumbas na sakit. Lalo na dun sa mga ibang mga bata, hindi lang kasi anak ko na si Louvaine Erica ang nawala eh. Marami pa rin. Si Queenie Lynn Gromeo, na yan daw ay nakikita sa Quezon. Queenie Lynn Gromeo na anak ni Jacqueline Mendoza.
si Francis Ern Maribeles na nagpatunay na dinala siya sa Samar noon ang nagsasabing NPA na siya, na nakita lang ng nanay niya sa FB na gano'n ang anak niya, na nagulat siya. At si Tricia Antoniano na nasa Cordillera na siya dinala. At ang aking anak, sobrang puntahan sa Davao siya dinala, sa Mindanao, sa Pantukan, na napakahirap ng buhay daw ngayon doon. Kaya gusto kong kuhain, malapit na ako sa kanya, pero hindi ko magawang makuha siya kasi ganong kahirap, ganong katindi ang pagdadaanan mo para kuhain siya, dahil hindi mo agad-agad, dahil ang hirap nilang matunton. Sabi ng hindi agad-agad po natin silang makukuha dahil ang NPA na yan ay napaka masyado pa silang marami. Pero sabi naman ng AFP, nakordon na sila. Kaya sana nga nakikiusap ako na magtulungan. Nagpapasalamat din naman ako sa mga taga Davao, lalo na si Governor Dayang Hirang. Tumulong siya sa mga true barangay level, pati sa mga mayor, kay mayor ng Pantukan, na kinukordon na nila, pati AFP sa Davao, kinukordon na po nila ang lugar na kung saan iniikutan ng anak ko para madali na nilang makuha. Kaya nananalangin ako na sana ay makuha na nila at mailigtas na nila ang mga kabataan. Dahil hindi lang po anak ko doon ang nandoon. Meron ayon sa former rebel na nakausap ko, ang pinakamataas daw doon ay galing UP na nagtapos ng lawyer. Ang iba daw doon ay Ateneo galing, na mga taga Manila. Imagine niyo, yung anak mo, pinaaral mo ng maayos, doon nila dadalhin. Tatapusin mo ng maayos na eskwelahan, Ateneo yan, UP. Tapos doon pala makikita sa Mindanao na nahirapan sila, na nandoon daw sa loob ng tunnel. Hindi mo alam kung ano ang buhay nila doon. Kaya napakasakit bilang magulang na ganun na lang yung buhay na mangyayari. Kaya sa mga magulang na nawawala pa yung mga anak nila, pagtiyagaan yung hanapin. Baka kayo lang ang iniintay nila, kayo ang mga kapagsalba sa kanila para matanggal sa ganitong sitwasyon. At sana po, sa lahat ng mga sasali sa organisasyon ng CPP-NPA, nakita nyo na ang buhay namin, nakita nyo na ang buhay ng hands-off, nakita nyo na kung saan dinala sila. Ito hindi kami nagsasabi dahil base lang sa kung anong narinig namin kung ano lang yung nakita namin sa TV o sa FB o narinig, hindi. Base sa tunay na kasaysayan namin, sa tunay na buhay namin na nangyari sa amin, kaya namin sinasabi sa inyo. Dahil ayaw na namin maranasan ito ng mga katulad naming magulang na iiyak lagi gabi-gabi. Ako naman na nanawagan sa mga nakakapanood neto. Kayo man ay biktima o hindi biktima ng deceptive recruitment ng CPP-NPA, pwede din kayo makipagtulungan. Ipaabot nyo sa mga kabataan, mga nakakilala nyo, dahil hindi natatapos ito kung hindi tayo lahat magtutulungan. Ito nga yung ng NTF-ELCAC na whole nation approach. Kung tayo dapat buong mamamayan ang magtutulungan nito, whether biktima ka o hindi ka biktima, ikwento mo kung ano yung nalaman mo, napanood mo, at sabihin sa lahat ng mga tao na may nangyayaring ganito, at maging aware lahat ng mga kabataan, magulang, at nang matapos na natin ito, dahil ito'y pahirap ng ating bansa Kaya dapat na natin itong tigilan. 52 years na Siguro ito na yung tamang panahon para tigilan na to, dahil para wala ng pamilyang mawawasak, wala ng kabataang masisira ang kinabukasan. Yun ang gusto kong mangyari po, at ipabatid sa lahat ng mga magulang at lahat na mamamayan na makipagtulungan sa amin.